Dear Kuya Bono, magandang oras po sa lahat. Nagsimula ko lang po mapakinggan kayo nitong nagpandemya. Tubong Maynila po kasi talaga ako. Isang kaibigan ang nagpakilala ng inyong YouTube channel sa akin. Nagustuhan ko po ang estilo na inyong pagbabasa ng mga kwentong napapakinggan ko. Ilang beses na rin po ako napaiyak sa mga kwento ng mga kahugot na inyong binabasa. Itago niyo lang po ako sa pangalang Alaysa. Pasensya na lang po kung hindi ko po masabi ang aking tunay na pangalan dahil po hindi ko po alam ang magiging reaksyon ng mga karakter na mababanggit ko sa aking kwento. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Bagamat di kami mayaman ay hindi rin naman po kami mahirap. Nakakaraos naman po sa araw-araw. Hindi po ako lumaking materialistic kaya hindi ko rin naramdaman na may kulang sa buhay ko. Busog po kami sa pagmamahal kahit hindi perpekto ang buhay at ang pamilya. Hindi naman po sa pagmamayabang ay maganda daw po ako kaya't siguro sobrang higpit sa akin ng mga magulang ko. Pero dahil naman po doon, lumaki akong matino at achiever pa nga. Medyo old soul po ako dahil malapit din ako sa aking lola. Pero sa tingin ko, maaga akong na-in love sa edad na 13. Noong ako ay nag-first year high school at ito po marahil ang tinatawag nilang puppy love. Itago na lang natin siya sa pangalang Lee. Si Lee ay naging kaklase ko po noong ako ay nasa first year high school. Half Japanese, half Pinoy po siya. Kaya't super puti at super kinis niya. Di naman siya sobrang gwapo pero hindi ko po alam pero cute na cute po ako sa kanya noong panahon na yon. First year lang po kami naging magkaklase. Pero hindi ko po hinayaan na mawalan ng kaugnayan sa kanya. Third year na kami noong minsan ay may bagyo. Sobrang lakas kaya't suspended ang klase. Dahil nga di kami magkaklase ay sinadya kong abangan si Lee sa gate ng school namin para makita man lang siya bago umuwi. Kahit na magkaiba naman kami ng way. Taga-Tayuman siya noon at taga-Santa Mesa ako. Sinuwerteng makita ko siya that day. Natuwa naman ako nung nginitian niya ako na halos parang wala na siyang makita dahil sa kasingkitan niya. Nakisabay ako sa kanya palabas ng gate. At tong nasa labas na kami, di ka na, bagal mo maglakad, uulan na oh. Aka na yung bag mo. Kinilig ako ng bahagya sa ginawang yun ni Lee. Wala naman po kaming formal na usapan na kami pero kahit sa ganun lang ay masaya ako. At alam kong inaalagaan niya ako kahit na bakla siya. Hatid kita sa sakayan baka umulan pa ng malakas. Sabi niya. Paglabas namin ng gate ng school ay super baha na. Nagtanggal kami ng sapatos at medyas dahil baka masira at tangayin ito. Naglalakad kaming magkahawak kamay sa hanggang hita na baha. Dala-dala niya mga gamit namin. Nang bigla akong napasigaw kasi parang may kumalmot o sumabit sa gilid ng paa ko. Nang itaas ko sa baha ay umagos agad ang dugo. Nakita kong nanlaki ang singkit niyang mata. Binuhat niya ako. Nagulat ako na kinaya niya ako plus ang mga mabibigat naming bag. Tinabi niya ako sa bangketa na hindi abot ng baha. Kitang-kita ko ang stress sa cute niyang mukha kahit masakit at umaagos ang dugo sa paa ko noon ay napapangiti ako. Kasi alalang-alala siya. Tumakbo siya sa katabing 7-Eleven at bumili ng alkohol at bulak at nagsimula siyang linisin ang paa ko. Mahap dito, tiisin mo, sabi niya. Masakit nga Kuya Bono pero hindi ko masyadong ramdam kasi kinikilig ako. Is this love? Feeling restless inside, wanting you to always be by my side. I don't even want you out of my sight. You are in my thoughts all day and night.
Buong high school life ay hindi naman talaga naging kami ni Lee. Pero alam ko na mahalaga din ako sa kanya. Gusto niya din ako at masaya na ako doon. Dahil bata pa naman talaga kami. MU kung baga, malabong ugnayan. Hanggang sa nag-college na kami, in-enroll ako ni Mama sa isang private school sa University Belt at Masscom ang kinuha kong kurso. Samantalang si Lee ay IT pero hindi kami magka-school. Na-maintain ko pa rin naman ang aking magandang grade sa klase at kahit most of my classmates ay sosyal, may iilan pa rin naman po akong naging kaibigan. Hanggang sa inaya nga po akong mag-try out sa Pep Quad. Sumama po ako para makakuha ng scholarship. Pinalad naman po ako at nakapasa. Ang liga po ng aming school ay UAAP. Doon ay marami po ang nanligaw sa akin pero wala naman po akong pinansin. Hindi naman tuluyang nawala ang ugnayan namin ni Lee at siya pa rin ang gusto ko. Minsan ay tinuturuan pa niya ako sa math dahil kahit honor student ako, mahina po talaga ako sa math na kabaliktaran naman ni Lee kasi doon siya magaling. Kuya Bono, dahilan sa mga sunod-sunod na pagka-stroke ng papa ko ay nawalan na siya ng trabaho. Naisip ko kahit ako ay half scholar pa ay hindi kakayanin ang pataas ng tuition fee. Naisip ko pong lumipat na lang sa public school para hindi mahirapan ang mga magulang ko. Nakalipat nga po ako sa isang state university na super lapit sa amin. Ang naging problema lang ay wala pong na-credit sa lahat ng subjects ko. Kaya't balik first year po ako. Wala akong kamalay-malay na dito pala sa school na to makikilala ko ang great love ko. What if I never knew? What if I never found you? I'd never have this feeling in my heart. May mga sinasamahan na po akong grupo ng mga classmates ko pero medyo asiwa ako sa kanila. Pakiramdam ko hindi ako belong. Kaya namimiss ko ang mga kaibigan ko nung high school lalo na si Lee. Hanggang sa may isa akong kaklase na sobrang nakipag-close sa akin. Sobra ang kabaitan at effort niyang mapalapit sa akin. At alam ko na po ang ibig sabihin nun. At ang lalaking yon ay tawagin na lang natin sa pangalang Ethan. Mas matangkad lang siya ng konti kay Lee. Moreno siya at simple, pero napakaganda ng mga mata niya para sa isang lalaki. Parang mata ng manika. Malalantik talaga ang mga pilik mata niya. May dimple din siya kapag ngumingiti. So sige, gwapo po siya. Marahil hindi ko yan pansin noon. Hindi po siya kasing talino ni Lee pero alam mo Kuya Bono, impressed na impressed ako sa kanya. Sa lahat kasi na nagturo sa akin ng math, particularly algebra, ay sa kanya ako natuto. Isang araw nag-text sa akin si Lee at nasabi niya na aalis na daw siya papuntang Japan. Gulat na gulat ako. Alam ko naman ang tungkol dito dahil nga napag-uusapan na namin dati. Pero ang sabi niya noon ay pagkatapos na ng college dahil mahal ang mag-aral sa Japan. Naroon na po kasi ang mama at mga kapatid niya. Ang tatay niyang Hapon ay matagal nang hiwalay sa mama niya. Baby pa lang daw siya noon. Naiwan po siya dito sa Pilipinas habang nagtatrabaho ang mama niya sa Japan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya noon. Pero parang nabuhusan ako ng malamig na tubig sa pagkabigla. Which means siguro hindi ako handa na tuluyan na siyang mapalayo sa akin. Naiintindihan ko rin naman na matagal niya nang gustong makasama ang pamilya niya. At kahit hindi niya sabihin, alam kong malungkot ang buhay niya na mag-isa dito sa Pilipinas.
At lumipas pa mga araw, Kuya Bono, wala na dito sa Pilipinas Silly. Ang sakit, Kuya Bono, pero syempre, I have my own life at future na kailangang paghandaan. Iniisip ko na magkikita din siguro kami someday ni Lee. Nagkaka-text minsan pero dahil po sa mahal ang load dahil international na ay dumalang po yung communication namin ni Lee. Di tulad ngayon na may social media na, noon ay Friendster pa lang at kahit pang internet nga noon ay wala ako. Wala kaming internet connection sa bahay. Siyempre, uunahin ko yung mga importante kaysa ang mag-online sa computer shop. Nakakapag-online lang ako kapag may project akong ginagawa. Hanggang sa si Ethan ay nagtapat na sa akin at aaminin kong may puwang na rin siya sa puso ko. Sobrang bait kasi niya talaga at napakadami niyang magagandang qualities. Talagang boyfriend material siya, Kuya Bono. Hindi po siya ganun katalino gaya ni Lee pero may utak din naman at masikap. Sa math lang kasi siya sobrang nag-excel. Pero sa ibang subject average lang siya. At madiskarte siya sa buhay. At higit sa lahat, ramdam na ramdam kong mahal niya ako. Kaya't opo, Kuya Bono, di kalaunan ay sinagot ko na si Ethan. Aaminin kong nag-aalinlangan pa din ako sa damdamin ko noon pero may mga pangyayaring nagparamdam sa akin na ayaw ko siyang mawala. Isang gabi, Kuya Bono, ay na-hold up si Ethan at nasaksak siya. Nanlaban daw po kasi siya nung inaagaw sa kanyang cellphone niya kasi ang cellphone na yon ay bigay ng mama niya. Pero malakas si Ethan at hindi naman po napuruhan. Natakot ako na mawala siya sa akin. Noon ko naramdaman at natiyak na mahal ko na talaga si Ethan. How can I make it to the day without you? You have been so much a part of me. I never know what to do. How can I carry on my way? The memories. Kuya Bono, masayang-masaya ako sa relasyon namin ni Ethan. Noon ko lang po naramdaman ang ganong pakiramdam na bawat umaga ay totoong nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng biyayang binibigay niya sa akin at isang katulad ni Ethan ang dinala niya sa buhay ko. Pero tulad naman po ng lahat ng relasyon ay marami ring unos ang dinaanan ng sa amin. Di naman po perpekto ang lahat. Si Ethan kasi ay people person. Mabait po siya sa lahat. Responsable. Unti-unti ay hindi lang ako nakakapansin ng kanyang magagandang katangian. Kaya madami talagang babae ang lantarang nagpakita ng motibo sa kanya kahit na hindi naman lingid sa kanilang aming relasyon. Nadagdag pa na naging sikat si Ethan dahil siya ang naging presidente ng Student Council at ng aming Christian organization sa campus. Pagka-graduate nga po namin ng college ay mas maraming challenges ang adult life, Kuya Bono. Mas malalim na issue na kailangan naming harapin. Nagtatrabaho na po ako noon sa isang sikat na job site ng Asia. Pero may office dito sa Pilipinas. Dahil psychology graduate kami pareho ay naging HR kami. At pareho din kaming nag-enjoy sa aming HR job. After HR positions ay naging business analyst si Ethan. Mas malaki ang sweldo doon. Ako naman ay nag-sales. Kumpara sa pagiging HR ay mas malaki din ang offer at may mga commissions pa na depende sa mga benta ko. Masasabi ko pong pareho na kaming stable, bagamat ako ay walang kalakihang ipon kumpara sa kanya. Isang araw, Kuya Bono, ay umuwi ako sa amin. Parang sasabog ang ulo ko sa pagkabigla. Ang bunso kong kapatid na dapat ay gagraduate na at pinag-aral ko pa nga ay nakabuntis daw.
Talagang na-disappoint ako, Kuya Bono, nang hinayang ako dahil isang taon na lang sana ay magtatapos na siya. Sa totoo lang, hindi ko naman iniinda ang pagpapaaral ko sa kanya kahit na magastos din talaga, pero nagbubulakpul pa kasi siya. Hindi po kasi ako mahigpit na ate. Hinahayaan ko lang na si mama ang kumausap sa kanya at magdisiplina. Wala na rin kami nagawa kundi ang ipakasal sila. Siyempre lalaki ang sa amin, sagot namin ang lahat ng gastos sa kasal. Sagot ko. Kokonti lang ang ipon ko talaga, Kuya Bono, kasi binibigay ko naman lahat sa kanila at pinag-aaral ko pa siya. Kaya't sa kasal na yun ay nasaid talaga ako. Pero sabi ko okay lang kasi may trabaho pa naman ako at sumusweldo naman buwan-buwan. Pero sobrang simple lang naman ang kasal na yun, kumbaga para mairaos lang. Buntis na kasi ng 8 months ang babae. Sa totoo lang naawa ko sa kanila. Hanggang sa mga anak ng asawa ng kapatid ko, syempre sa amin sila nakatira. Then bininyagan ng bata at ninang ako syempre, Tita Ninang. Cute ang baby girl kong pamangkin, Kuya Bono. Ang first ever baby sa pamilya. Napaisip tuloy ako na dapat sa akin galing ang unang baby sa pamilya. Anyway, andun na yun eh. At saka sobrang cute talaga ng baby. Dahil sa pagsilang ng bago kong pamangkin ay bigla akong naisipang kausapin ni Mama tungkol sa pag-aasawa. Hindi naman niya sinabing magpakasal na kami ni Ethan pero nagtatanong-tanong na siya. At isa pa niyang tinanong sa akin ay ang aking menstrual cycle. Di ko pala naikwento, Kuya Bono, may PCOS po kasi ako. Ito po ay Polycystic Ovary Syndrome. Kung hindi nga po ako walang karanasan ay kakabahan po ako na talagang minsan ay higit 2 buwan ang delay ng buwan ng dalaw ko. Yes, Kuya Bono, wala naman pong nangyayari sa amin ni Ethan. Lagi niyang sinasabi na gusto niyang paghandaan ang aming future at ayaw niya akong mahirapan kaya hindi kami dapat magmadali. At hinangaan ko naman siya sa pag-iisip niyang yon. Inaalagaan at iniisip niya lagi ang kapakanan ko. Noon din, Kuya Bono, ay sinuggest ni Mama na magpatingin ako sa doktor. Hindi naman lingid kay Ethan ang kalagayan kong yon, kaya nagpunta nga kami sa doktor isang Sabado. Sinamahan ako ni Ethan. Kuya Bono, doon ko nalaman ng mas maigi kung ano ang idudulot ng PCOS sa amin. Ang sabi pa ng doktor sa akin, hindi naman daw sa hindi ako magkakaanak pero mahihirapan daw ako dahil nga sa PCOS. Makokorek naman daw yon sa pag-inom ng hormonal pills pero sana daw ay huwag ko nang patagalin ang pag-aasawa dahil tinapat niya ako. Mahihirapan daw talaga akong magbuntis. Na-depress ako sa balitang yun, Kuya Bono. Sinabi ko naman lahat yon kay Ethan pero parang hindi naman siya ganun kaapektado. Ang sabi niya, ikaw naman ang baby ko, di ba? Pabirong sabi niya. Nakita niyang hindi ako kumibok at nagseryoso ang mukha niya. Alaysa, hindi naman kita pakakasalan dahil lang sa anak. Kung ibibigay sa atin ng Diyos o hindi, walang kaso sa akin. Tanggapin natin. Pwede naman tayo mag-ampun eh. At saka alam mo, huwag muna nating isipin yan sa ngayon at ipagdasal na lang natin. Isang beses ay may nakwento siyang kasamahan sa trabaho na itago na lang natin sa pangalang Kathy. Sa kwento niya, Kuya Bono, ay close sila. Hindi ako silosa kay Ethan dahil sobrang tiwala ko sa kanya. At alam ko pong open kami sa isa't isa. Kaya lang nagsimula akong maasiwa sa babaeng kinukwento niya lagi dahil
Nababanggit pa niya na nagpapahatid daw ito sa bahay nila. Naiintindihan ko pong madalas ay inuumaga na sila sa trabaho at alam naman daw ni Kathy na may girlfriend siya. Kaya lang iba ang pakiramdam ko sa babaeng yon. Hanggang sa isang beses nagulat ako nang makita ko ito sa Facebook. Para siyang nabuhay na Betty Poop, Kuya Bono. Ang ibig ko sabihin ay vavavoom talaga. At ako ay bahagyang nanliit for the first time. Alam kong maganda naman ako at may figura din pero hindi po kasi kalakihan ng dibdib ko. Kumbaga, hindi po ako pang FHM. Makinis at maputi din naman po ako. Kaya lang si Kathy, nagulat talaga ako kasi napaka-sexy. Pihadong papas ang maging FHM model. Hindi kagandahan ang mukha niya sa totoo lang pero kung kaseksihan, pak na pak siya. At parang na-threaten ako, Kuya Bono, kaya pinagbawalan ko si Ethan na dumikit-dikit kay Betty Poop o kay Kathy. Kasi hindi na rin maganda sa pakiramdam ko, to be honest. Kaya lang laking gulat ko nang malaman kong hindi ako sinusunod ni Ethan. Hindi ko alam kung bakit pero naging sanhi ito ng aming pagtatalo. Dumaan pa ang mga araw, Kuya Bono, at nabigla na lang ako nang masabi sa akin ni Ethan na mag-a-abroad siya. Hindi ko naiwasang mainis talaga kasi alam niyang ayaw ko ng LDR. Pero ayon sa kanya ay isang taon lang daw sila ipapadala ng kumpanya nila sa US. Ayoko na lang makipagtalo sa kanya and I just tried to be an understanding girlfriend. Hanggat maaari gusto ko lagi ako nakasuporta sa mga decisions niya sa buhay at sa karir niya. Kaya kahit ayoko at may konti akong takot ay wala akong nagawa. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat na gabayan siya doon at ingatan. At para sa aking peace of mind ay pinagkatiwalaan ko na lang siya. Nakaalis nga siya, Kuya Bono, pero tanda ko na hindi siya pumayag na ihatid ko siya sa airport. Noong una ay hindi naman siya nawawalan ng oras sa akin kahit nasa magkabilang dulo ng mundo kami at miss na miss ko siya. Dito naman po sa Pinas ay wala namang masyadong happening sa buhay ko. Bahay, trabaho pa rin ako. Lalabas lang ako madalas kapag kasama ko ang pamilya ko. Pero isang araw po ay nagkayayaan ng mga kaklase ko noong elementary. Mag-reunion daw kami. Ang yayaan na yon ay naganap sa Facebook. At ang reunion na yon ay naganap sa isang restaurant sa Quezon City. Marami din kami nagpunta. Nasiyahan ako makita ang mga dati kong kaibigan at kaklase noong elementary. At isa sa mga yon ay si John. Hindi kami masyadong close noon ni John kaya mas natuon ang atensyon ko sa mga totoong naging kaibigan ko noon. Kaya't pag uwi ko ay nagulat ako na may friend request ako galing kay John. In-accept ko naman dahil nga kaklase ko naman siya noon. At isa na siyang pulis at gwapo na siya. May hawig siya sa artistang si Coco Martinez sa biglang tingin. Maganda at puting-puti ang mga ngipin niya. Chinito. Malayong malayo sa itsura niya noong nasa grade school pa kami.
Noon talaga ako, Kuya Bono, na-amaze kung anong nagagawa ng panahon para mabago ang isang tao sa estado ng buhay, ugali, at pati ang itsura. Blowing like a river, tide echoing me. Who knows when we shall meet again? If ever, but time. Si Ethan naging malamig na sa akin. Nakakalungkot ng sobra pero hindi na masyadong tumatawag at nagchat-chat. At nagtataka ako talaga. Ako na madalas ang nauunang nagme-message sa kanya pero maiiksi na ang mga sagot niya. At ito namang si John ay napapadalas ng pag-chat-chat na ikinaiirita ko naman. At lahat ng pictures ko sa Facebook, Kuya Bono, ay nila-like ni John. Isang araw nagulat ako nang makatanggap ako ng balitang nakauwi na si Lee dito sa Pilipinas. Mula sa isang kaibigan naming si Jess ang balitang yon. Nagulat talaga ako, Kuya Bono, pero na-excite ako. Ang tagal namin hindi nagkita ni Lee. Hindi ko sure kung alam niyang may boyfriend na ako, pero simula nang nagpunta siya sa Japan, ay may communication pa naman kami ng mga unang buwan. Kaya lang nawala ng dahan-dahan. Pero nung nagkaroon na ng Facebook ay naging friends kami. Pero sabi ko nga po sa inyo, kahit may account ako ay hindi naman ako ma-internet na tao. Lalo na noong wala pa kaming net connection sa bahay. Nung makagraduate lang talaga ako ng college kami nakapagpakabit ng internet. Nagkita kami ni Lee kasama si Jess. Nag-dinner lang kami sa labas at habang kumakain kami ay napagmasdan ko si Lee. Lalo siyang pumuti at gumanda lalo ang kutis. Mamula-mula ang pisngi niya. Unang tingin mo sa kanya, di naman siya mukhang bakla. Dahil lalaki pa rin naman siyang manamit at kumilos, hindi ko siya madidescribe na gwapo kundi cute. Pero hindi naman po ako nalilito sa damdamin ko noon. Kahit na malayo si Ethan at may panlalamig sa pagitan namin ay loyal pa rin ako sa kanya. Kaya lang hindi na ako mapakali at hindi ako masaya sa takbo ng relasyon namin ni Ethan. Halos pang-6 na buwan na siya sa US. Pero may nararamdaman at napapansin akong kakaiba sa kanya. Hanggang sa tinanong ko kung anong nangyayari sa amin. Madalas umiiwas siyang sagutin yon at humihingi naman siya ng paumanhin kung wala daw siyang oras na sumagot sa mga messages ko. Busy lang daw talaga siya. Pero ang sumunod kong nabasa ang nagpagulat sa akin. Ang sabi niya, "Sorry babe, I've been very busy and tired at minsan kasi andito si Kathy. Natatakot daw kasi siya sa room niya kaya dito siya sa akin natutulog." Kuya Bono, parang lumobo ang ulo ko sa pagkakabasa ko nun. Nagdidilim ang paningin ko. Bakit kung sabihin niya sa akin ay parang wala lang? Nakalimutan niya na bang ako ang girlfriend niya? Kinalma ko muna ang sarili ko bago ako nag-reply sa message na yon. "Ethan, bakit kayo magkasama sa kwarto? Wala ba kayong kasamahang babae dyan para siya ang kasama niya?" "Ethan, alam mo naman siguro ang stand ko, di ba? Kung tayo nga na ilang taon na, hindi natin yan ginagawa. Dahil na rin sa sinabi mong respeto mo sa akin at hindi tama sa mata ng iba." Anong nangyari doon? Nanginginig kong sinend yun sa kanya. Pinilit kong maging okay buong maghapon sa trabaho, Kuya Bono. Pinilit kong mag-focus.
Hapon na nang tingnan ko ang cellphone ko. May reply na si Ethan. Alaysa, napakakitid naman ang utak mo. Nasa malaya na nga ako at nahihirapan magtrabaho dito. Ganyan ka pa. Doon na nagsimulang pumatak ang luha ko. Hindi na ako sumagot. Bakit po ganon? Makitid ba talaga ang utak ko? Wala ba akong karapatang magalit sa ginagawa niya? Wala nga ba siyang ginagawang masama? Ang sa akin kasi kung totoo man na wala siyang ginagawang masama, hindi pa rin yun tama. Alam niya na una pa lang ay hindi okay sa akin na nakikipaglapit siya sa Kathy na yun. Inutusan ko pa nga siyang lumayo sa babaeng yun, di ba? Respeto naman sana at di lang basta lapit kasi tulad niyan, andito ako at doon sila at magkatabi pang matulog. Tama ba yun? Tama bang magkasama sila sa isang kwarto? Babae yun at sexy nga at lalaki si Ethan. Parang sasabog ang ulo ko noon sa mga isiping yun, Kuya Bono, at magana ang mata ko sa kakaiyak. 3 araw na hindi ako nag-reply sa huling message niya at maging siya din, hindi na rin nagparamdam. Hanggang sa ako na lang ang nag-message ulit. Ethan, ano bang gusto mong mangyari? Mahal mo pa ba ako? Sumagot naman siya. Alaysa, pagod na ako. Kung ganyan pa ang mapapala ko sa'yo, mabuti sigurong magpahinga muna tayo. Magpalamig muna tayo. Mag-isip-isip. Nanginig ako sa mga nabasa kong ito, Kuya Bono, pero kahit nanginginig ako ay nagawa kong mag-reply. Ano? Cool off? Wag na, Ethan. Maghiwalay na lang tayo. Kuya Bono, hindi ako halos makahinga noon. Bakit ganon? Ang sakit. Pero alam ko na hindi naman ako desperada para humabol at ayokong inuunti-unti pa niya ako. Ayoko ng cool off dahil parang nakahang ang relasyon. Ganon din naman yun, di ba? Ano, si Kathy ang pinili niya over sa akin. Pinagpalit niya ako sa malapit. Walang patid ang pagluha ko ng Kuya Bono. Pakiramdam ko ay napilayan ako. Parang nagunaw ang mundo ko. Don't worry, Alaysa. Parang baliw na sabi ko sa sarili ko noon. Bangon. Bangon. Hindi lang siya lalaki sa mundo. Move on. Inaliw ko ang sarili ko, Kuya Bono. Naging palalabas ako, pero hindi naman ako naging walwal. Madalas lang akong makipag-dine out with friends from high school and office mates. Pero hindi po ako naglalasing. Pakape-kape lang. Pa-jogging-jogging, pa-gym-gym, sine. Hindi nalingid sa mga kaibigan ko ang nangyari sa amin ni Ethan. Sa mga close friends ko lang ako nag-open up, pero pagkatapos nun, hindi na ulit ako umiyak sa kanila. Ayoko po kasi umiyak sa harap ng ibang tao. Galit po ako kay Ethan. Sa loob ng ilang taon namin magkasama, noon lang ako nagalit sa kanya ng ganon. I always cry myself to sleep, Kuya Bono. Pero pag gising sa umaga, gora na ulit. Magpaganda, papasok sa trabaho, lalakwat siya sa gabi after office. Alam din naman nila mama, pero walang nangahas magtanong. Alam kong alam din ni Lee,
Pero hindi rin siya nagtanong o nagsalita. Yes, nandito pa rin po noon si Lee sa Pilipinas. Lagi kaming lumalabas kasama ang mga kaibigan namin. Isang gabi pagkatapos ng dinner namin ni Jess at Lee, hinatid nila ako hanggang sa harapan ng bahay namin. Nagulat ako nung may inabot sa akin si Lee. Maliit na kahon. Ano to? Tanong ko. Di, buksan mo mamaya. Sabay ngiting halos mawala ang mga mata. Nagbihis muna ako sa kwarto bago ko binuksan ang maliit na kahon na bigay ni Lee. Pagbukas ko ay isang parang kristal na kahon, pero dahil see-through yun ay nalaman ko na hikaw ang laman. Isang cute na hikaw na may maliliit na diamond. Maganda siya pero nagtaka ako. Para saan kaya to? Tanong ko sa sarili ko, hindi ko naman kasi birthday at hindi naman Pasko. Then tinext ko si Lee. Pero nakita kong dati na pala siyang may text message. Pasalubong ko yan sa'yo nung pag-uwi ko dito. Nahiya kasi ako ibigay dati kaya ngayon ko lang naiabot. Thank you ha. Reply ko naman. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan ng bumalik ni Lee ng Japan, kaya't inaya niya akong lumabas at hindi na rin ako nagulat nung tanungin niya ako ng, Eliza, can you be my girlfriend? Hindi ko na inelaborate sa kanya pero sinabi kong gusto ko munang pag-isipan at naintindihan naman yun ni Lee. Naging constant ang communication namin for 1 month kahit nasa Japan na siya. Si Ethan, nalimot na talaga niya ako. At sa galit ko sa kanya, blinak ko na siya sa lahat ng social media accounts ko. Lumipas pa ang 3 buwan ay sinagot ko na si Lee. May mga takot at kaba po ako at pag-aalinlangan na rin Kuya Bono. Pero kahit papano, masaya naman. Aware pa rin po ako na bakla siya pero hindi naman po issue yun kahit nung una pa lang. Ang importante, nararamdaman ko naman na mahalaga ako sa kanya at ganon din siya sa akin. Lost in a dance, waiting for the chance. All I really needed was to love you. Night after night, searching for the light. You saved me, you gave me something I could feel. Kaya lang Kuya Bono, hindi naman yata talaga para sa akin si Lee. Dahil hindi naman nagtagal ang long distance relationship namin. Bigla na lang siyang umiwas nung malaman ko na pinag-aasawa siya ng babae ng papa niya para daw makuha nito ang kanyang mana. Naisip ko, nahiya na siguro si Lee na baka inisip kong kaya siya nakipagrelasyon sa akin ay dahil sa demand ng papa niya. Baka akala niya ay inisip kong ginamit lang niya ako para matupad ang kondisyon ng papa niya. Hindi na ulit siya nagparamdam. Hinayaan ko na lang kahit na masakit din yun sa akin pero may sasakit pa ba sa naging hiwalayan namin ni Ethan? Kinaya ko ngayon kay Ethan kaya mas kinaya ko yung pagkawala ni Lee sa buhay ko. But life must go on. Naging malungkot pero ayos lang. Madalas ko pa rin maalala si Ethan pero bigla akong naaliw sa mayabang na pulis na si John.
yung elementary classmate ko. Oo, Kuya Bono, medyo pinapansin ko na ang pangungulit niya noon. Naging consistent po kasi siya, Kuya Bono, sa lahat ng nagpaparamdam na manliligaw ko. Dahil na rin sa mga pag-aalala ko tungkol sa mahirapan nga ako magbuntis at yung suggestion ng doktor na huwag ko nang patagalin ang pag-aasawa kung gusto kong magkaanak ay sinagot ko na si John. Mukhang stable naman na siya at higit sa lahat, ramdam ko sa kanya na kahit bago pa lang kami ay gustong-gusto niya akong pakasalan. Hindi ko po alam, wala naman akong nararamdamang kilig sa kanya kahit konti na aliw. Oo, sabi ko naman po sa inyo ay may pagka-Coco Martin nga siya at madami akong bagong bagay ang natutunan tungkol sa kanya at hindi na rin po ako mahihiya sa inyo, Kuya Bono, sa pagsasabing kay John ko na isuko ang bataan at siya pala ang makakatupad sa isang napakahalagang pangarap ko sa buhay, ang magkaroon ng munting reyna. Yes, Kuya Bono, nagpakasal po kami ni John. Kahit saglit lang po ang naging relasyon namin bilang boyfriend-girlfriend, ay pinakasalan po niya ako. Pero di po dahil sa buntis na ako, nalaman niya po ang sakit kong PCOS at ayon sa kanya noon ay magpakasal na nga kami dahil doon din naman daw yun mauuwi. Bakit pa patatagalin? Taliwas po sa sinabi ng doktor na mahihirapan po ako magbuntis kasi nabuo ang baby namin ni John noon pa lang honeymoon namin. And that makes her a honeymoon baby. It's a girl, Kuya Bono, and let's call her Reyna. Kasi ayon kay John ay ito daw ang Reyna ng buhay namin. Kaya lang kung anong bilis ng pagkakabuo ng relasyon namin ni John at kung gaano din kabilis ang pagkakaganap ng aming kasal ay ganon din kabilis ang aming paghihiwalay. Nung magtagal kasi, Kuya Bono, ay nananakit na siya physically and emotionally kasi nambababae din siya. Pinilit ko pong ayusin, Kuya Bono, pero wala pong nangyari. 1 taon pa lang po ang anak namin ay nahulian ko na po siya na may babae siya at doon na siya nagsimulang manakit at kalaunan ay iniwan na kaming mag-ina. Nabuntis na rin po niya yung babae niya. Nitong nag-pandemic ng 2020, 2 taon na po ang anak niya sa labas. After our failed marriage na sobra ko pong kinatroma at nagpahirap sa akin ay hindi ko po inisip ang magkarelasyon ulit. Hindi na po sumagi yun sa isipan ko. Tinanggap ko na lang po na si Reyna na lang po talaga ang makakasama ko sa aking pagtanda at masaya po ako doon. Marami pa rin mga nagpaparamdam pero I don't feel the need na pumasok sa isang relasyon at in-enjoy ko na lang po ang pagiging single mom. Naging nakakatakot ang pandemic, Kuya Bono, para sa amin pero malakas po ang pananalig ko sa Diyos at masasabi kong hindi naman ako masyadong naapektuhan. Marami po ang kinuha sa atin ng pandemic pero para sa akin marami rin po siyang naibigay na aral at blessings in disguise. Isa na nga po doon si Hiran. Dahil sa COVID-19 virus ay napagpasyan kong pumasok sa isang international company na nag-o-offer ng permanent work from home setup.
Doon po kami naging magkatrabaho ni Hiran. Si Hiran din po ay bakla. Nakakatuwa Kuya Bono kasi mabilis kami nagkapalagayan ng loob ni Hiran kahit virtually lang ang bonding at pag-uusap namin. Siya po ang nagpakilala sa akin ng iyong YouTube channel. Taga-Tugig raw po siya. Hindi ko po alam kung bakit napakagaan ng loob ko sa kanya at parang matagal ko na siyang kakilala. Sa 8 to 9 hours po kami na nagtatrabaho ay 6 na oras doon ay magkausap kami sa Messenger, Viber o WhatsApp. Minsan may video pa. Sabay kami nakikinig sa program mo habang nagtatrabaho. Sabay umiiyak, kinikilig at natatawa. Halos araw-araw po kaming ganon. Kaya't kahit hindi naman talaga kami physically na magkasama ay talagang napalapit ang loob ko sa kanya. Mabait siya at pakiramdam ko noon ay tunay na kaibigan siya sa akin. Kahit iisang beses pa lang kami personal na nagkita, ay palagay na ako sa kanya at ganoon din siya sa akin. Madami kami na share sa isa't isa na lihim at mga pangarap. Na-share niya nga sa akin na kahit siya ay bakla, ay gusto pa rin daw niya mag-asawa ng babae. Dahil doon nagsabi siya ng kasunduan na after 10 years, at single pa kami pareho, kami na lang daw ang magpakasal. Kahit wala akong romantic feelings para sa kanya nung panahong yon, hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Pang-4 na buwan pa lang namin ganon. Bigla na lang ako nagising na may kakaiba akong damdamin na para sa kanya. Kuya Bono, hindi ko naman po iyon intensyon o plano. Hindi ko po sinasadya. Kaya kahit sa loob ng 6 na taon simula nang maghiwalay kami ng asawa ko, ay maraming nagparamdam, wala po akong pinansin. I don't feel the need. Naisip ko bakit ngayon pa? Bakit sa kanya pa? Di naman po sa ano pa man, pero ayoko sana masira ang pagiging magkaibigan namin. Dahil sa pagiging malapit namin sa isa't isa, alam ko po na siya talaga ay lantarang bakla. Nakikipagrelasyon sa lalaki at hindi ko pa siya ginajudge doon. Hindi naman po siya cross-dresser. Lalaki pa rin po siyang kumilos at magdamit. At may itsura din naman po siya. Matangkad siya at totoong may sense na kausap. Sobrang relate kami sa isa't isa. Parang instant connection. Marami rin po akong natutunan sa kanya kahit kami ay virtually lang nagkakausap at 2 taon pa ang tanda ko sa kanya. Pero Kuya Bono, hindi ko rin po alam kung bakit napagdesisyonan kong aminin sa kanya ang nararamdaman ko. At hindi ko rin alam pero parang ang lakas din ng pakiramdam ko na ganun din po siya bago ko pa aminin yung feelings ko para sa kanya. Matapos kong aminin yun sa kanya, mukhang hindi naman siya nagulat at parang sinasabi niya na gusto rin niya ako. Magulo, komplikado, pero masaya ako. Iyon lang po na siguro ko masaya ako at oo, mahal ko na siya. Nagkita ulit kami kinabukasan sa pangalawang pagkakataon pa lang at ito ay work-related nga lang. After nga ng work matters ay sumakay kami sa van na service ng opisina. Nagulat na lang ako nang hawakan niya ang kamay ko at buong biyahe na nasa likod kami ng van ay hawak-hawak niya ang kamay ko. Sa totoo lang Kuya Bono, para akong teenager na kinikilig noon. For the longest time ay noon ko lang ulit yun na feel. Pero syempre hindi ko pinahalata sa kanya. Kunwari dahil sa magkaibigan kami ay wala lang sa akin yun. Pero deep inside, kilig na kilig ako. Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms. Though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall
touching, and it happens every time. And there I go, I just fall in love again. And when I do, can't help myself, I fall in love with you. Lumipas pa ang mga araw, Kuya Bono, wala naman kaming malinaw na usapan at hindi naman niya sinabing mahal niya ako. Sinabi lang niya na gusto niya ako. Feeling ko magjowa na kami. Nagpapaalam siya kapag may mga errands siya. F and F ko yun, Kuya Bono. At online ay pinakilala niya ako sa ilang relatives niya na sa iba't ibang lugar at bansa. Online video na kinagulat ko talaga. Doon ako nagsimulang umasa, Kuya Bono, na baka may patutunguhan nga kaming seryosohan. Ang nakapagtataka ay gustong-gusto rin siya ng anak kong si Reyna. Kahit hindi pa sila nagkikita, tinatawag niya itong daddy. Nakita kong concerned siya at tinatrato niya na parang tunay na anak niya si Reyna. Pero ayoko namang magmadali, Kuya Bono. Iniisip ko pa rin na baka pareho kaming hindi pa handa. Isang araw ay nagkaroon ulit kami ng company activity at kailangan magkita-kita. Bago yun ay napagkasunduan namin na magpunta ako sa bahay nila sa Bulacan. Doon ako natulog. Tabi kami sa iisang kama. Noong gabing yon, antok na ako pero hindi ako makatulog dahil sa nararamdaman kong aligaga siya. Hindi ko alam kung hindi ba siya sanay na may katabi o naiilang siya sa akin. 2:00 na ng madaling araw ay inaya niya akong mag-photoshoot. Hindi ko alam kung paraan lang niya ba yon ng pagpipigil o ano. Pero ayos lang. Kaya lang ang ending, puyat kami. Walang nangyari sa amin nung gabing yon. Wala din naman sa plano ko yon. Di ko alam kung siya ay naisip niya. Pero wholesome na cuddle time lang po yung nangyari. Nung umaga pinagluto niya ako ng pancake na breakfast. Habang naliligo ako, Kuya Bono, ay naringgan ko siya na may kausap sa cellphone. Yung dati niyang fubu. Tanggap ko naman po siya dahil alam ko naman po lahat yon bago pa ako ma-inlove sa kanya. Isa pa, wala naman kaming relasyon talaga. Pero hindi ko alam kung bakit ako nasaktan at alam kong napansin niya yon. Pero nakakatawa na isang yakap lang niya ay nawala lahat ng hindi magandang damdamin sa akin. Pero bago ako tuluyang umuwi ay naglambingan kami sa salas nila. Again, Kuya Bono, wholesome cuddle lang po yun, pero may kakatuwang naganap. Naramdaman ko at nakita na nagalit si Junjun. Sa totoo lang, Kuya Bono, hindi ko po akalain yon. Pero iginalang pa din niya ako at wala naman pong naganap. Noong panahong yun, Kuya Bono, ay hulog na ang loob ko sa kanya at talagang ramdam ko na mahal ko siya. Isang araw lang po ang lumipas at nagkita ulit kami para sa 3-day activity ng opisita. Una, enjoy ako. Second day na activity. Hindi ko alam bakit bigla kaming naging awkward. Mahirap ka kasi talaga siguro ang MU. Mahirap lumugar. Hindi ko alam kung pareho kami nagseselos o ano. In my case, meron kasi sa aking tinutokso sa company, si Kevin. Super vocal ang pagkagusto niya sa akin. Pamangkin po siya na may-ari ng company. At during that time ay kailangan ko ding makisama sa kanya. Meron din akong masasabing pinagseselosan ko kay Hiran, si Con. Di naman malalim na pagseselos yun. Naaasiwa lang ako na bukod sa akin ay may ibang babaeng close sa kanya sa office.
Natapos ang event na yon at malamig kami sa isa't isa. Linggo, nag-usap kami ulit. Nagulat na lang ako sa sinabi niya na nawawala daw ang pagtingin niya dahil tinutulak ko siya palayo. Di ako naniwala dun, Kuya Bono. Lalo ko naisip na meron nga siyang hindi nagustuhan nung 3 days na nakaraan. Pero kilala ko na rin siya. Di niya aaminin yon. Nung sinabi niya na maging magkaibigan daw muna kami, ay nairita talaga ako. Pero wala naman akong nagawa dahil hindi ko naman sobrang hangad na magkarelasyon kami. Sabi ko, sapat na sa akin na hindi siya mawawala. At ang binitawan niyang salita ay, "You will never gonna lose me." Yun lang po, Kuya Bono, at kampante na ako. Kaso po meron pang nangyari that same day, nagkaroon ng issue at nadamay ako. Wala po akong ginawang masama, alam ko, and sadly, ang issue ay hindi naman po ang quality ng work o tungkol sa work. Masakit, hindi po malinaw sa akin. Ang unfair. Sa madaling salita ay nasiraan po ako at naapektuhan din ang relasyon namin ni Hiran. Hindi ko po siya mag-gets, pero ramdam ko na medyo dumistansya sa akin. Inintindi ko kahit nasasaktan ako. Inisip ko na lang ang part niya. Saktong ikalimang buwan ko sa trabaho, kesa lalo pa akong personalin ay nag-resign na lang ako. Para hindi na rin maipit si Hiran. Akala ko magiging okay kami dahil nga wala na ako doon. Pero lalo siyang naging cold sa akin. Well, noon una ay yun din ang pinapakita niya. Okay kami. Birthday ng tatay niya nang nabanggit pa niya sa akin na kinukwento niya ako at nagsabi pa ang tatay niya na magpakasal na. Kaya lang, yun na po yung huling pag-uusap namin. Una, binibigyan ko siya ng time and space dahil baka may pinagdadaanan lang siya na hindi ko alam. Hanggang sa nag-message na ako sa kanya na nagpaalam na ako dahil nga sa di na siya nagpapansin sa akin. Sinisin lang niya ito at wala talagang reaction. Hindi ko po alam para sa inyo at sa mga tagapakinig natin. Pero ako kahit iilang buwan at virtual lang halos ang pinagsamahan namin ay nasaktan ako. Pagkatapos kasi ng ilang mga taon, ngayon lang ulit ako nagtiwala at nagmahal. Ibinahagi ko talaga sa kanya kung anong meron ako at kung sino ako. Lumipas pa ang mga araw, Kuya Bono, bigla na lang niya akong blinak sa lahat ng social media platform. At hanggang ngayon ay iniisip ko kung bakit at paano niya yun nagawa sa akin. Ako ba ang may gawa? Sana sinabi niya. Dahil para sa akin malalim ang aming pinagsamahan kahit sandali lang yon. At nasaan na yung "You will never gonna lose me"? Sa ngayon, Kuya Bono, wala naman po akong magagawa kundi ang tanggapin ang lahat. Ayoko pang magalit sa kanya dahil marahil may dahilan nga siya. Pero sana man lang ay nasabi niya. Maraming haka-haka sa isip ko na maaring dahilan niya. Ayoko na isipin, pero it is what it is. Madalas nga niyang linyahan. Baka nga totoong hindi ako swerte sa love life o maaring may darating ulit. Bahala na po ang Diyos. Sa totoo lang po, bago naman siya dumating ay hindi ko naman talaga naiisip ang makipagrelasyon ulit. Hindi ko naman po ginustong mahulog sa kanya. Hindi ko alam kung darating ba ang panahon na sasagutin niya ang mga iniwan niyang tanong sa isip ko. Pero kahit po hindi, ituturing ko na lang siyang isang magandang alaala at babaunin ko ang lahat ng mga magandang aral na naituro niya sa akin. Tulad ng dati, focus na lang po ako sa aking munting reyna at sa aming kinabukasan at dinadalangin ko sa Diyos na tulad ng aking mga nakaraan ay paghihilumin niya ulit ang puso ko.
Patuloy pa rin akong tatangkilik sa programa mo, Kuya Bono, kahit wala na si Hiran na siyang kasama kong nakikinig dati sa'yo. More power and keep safe sa lahat. Nagmamahal, Eliza. When the fear sets in, when the fire burns, where I'll find a place where there's nowhere to turn. When the evening sings an eerie song, longing for the day, you say I'm wrong. You can find your place, but never fit in. And only when you've left do you know where you've been. I can see the light, but only when it's gone. You can go on waiting, but only for so long, so long, so long. I know we are right, it's not always clear, because I've never felt the fear. Can't stay so good forever in time. I've always felt the rhythm. What happens when there's no more I? Eliza, maraming salamat for sharing your story dito sa DKB and congratulations sapagkat naka-move on ka na sa mga past relationships mo, John, Ethan, and Lee. At ang pinaka-recent nga ay si Hiran. You are a psychology graduate, hindi ba? Although sa story mo, parang ang unang course mo yata nung nasa private school ka pa lang ay nakalimutan ko na, kaya lang nag-transfer ka sa isang state U, and then suddenly naikwento mo graduate na kayo, and you and Ethan are graduate of psychology. So siguro we're assuming na nag-shift ka rin ng course nung lumipat ka sa state U. And being a psychology graduate, because as far as I know, psychology is a scientific study of mind and behavior, and it also includes the study of conscious and unconscious phenomenon, including feelings and behavior. So, dahil dyan, hindi ba namin pwedeng isipin na dapat naisip mo o alam mo na kapag ang gay, ang kanyang emosyon o feelings ay para sa lalaki, most of them, and that yung mag-expect ka na mahalin ka niya romantically and honestly and sincerely ay parang hindi yata tama. I didn't remember kung nag-expect ka na mahalin ka niya, kaya lang ang bitterness mo ay yung kanyang mga pangako like I will never lose you. Hindi ko alam kung ba't ka umasa. Dapat alam mo na pag yung gay talagang ang damdamin ay para sa lalaki. Although again, hindi lahat. At ang pinagtataka ko sa iyo ay nagkaroon ka ng admirer na katrabaho mo po, na anak pa yata o pamangkin ng may-ari ng company. Kevin ba yun? But hindi mo siya binigyan ng chance, hindi ba? Naisip ko tuloy na parang mahirap kasi mag-assume, kaya lang yung nakaraan mo kasing experiences sa mga tunay na lalaki ay hindi naging maganda, and that maybe you are expecting that if you fall in love with a gay, ay hindi ka magkakaroon ng karibal na babaeng tunay na bababoom gaya ni Kathy o Betty Poop, hindi ba? At ganoon din kay John na nahumaling din sa iba. So parang nati-threaten ka siguro sa ibang babae na baka masaktan ka ulit dahil sa kanila. Life is like a sugal at kailangan mo sumugal. Hindi naman lahat ng lalaki ay manluloko, lalo na't maganda ka naman talaga. Kaya lang suggestion ko lang sa'yo, if you fall in love again, mas okay siguro kung sa tunay na lalaki. That is if it's okay with you. Kaya lang, iba't ibang tao, baka ikaw kasi ay isang tipo ng babae na gusto mo talaga ng gay na maging partner o asawa, hindi ba?
And I cannot blame you for that. Alam ko, lahat ng nakinig sa kwento mo ay nagtaka why you are falling in love with a gay. Malaking question yon sa amin. And that you weren't able to explain the reason why. Hindi ba? Anyway, we wish you happiness pagdating ng time. Base sa picture mo, bata ka pa naman. And I don't really believe, kagaya din ni Darian, na namatayan ng asawa at may twin na anak, she is actually falling in love again. Kahit na nasabi niya sa last part ng story niya na she's willing to spend her life sa kanyang twins. But your heart continues to beat and every day is a chance to meet someone special. Kaya lang next time sana ay mag-ingat-ingat sa pagpili. Hindi tama, malaking leksyon yung iniwan mo na hindi dapat minamadali ang pagpapakasal. Hindi ba? Lalo na may anak ka na ngayon at hindi na yun, medyo naka-minus na yun dun sa malaking chance mo na makatagpo ng ideal man talaga. I'm not saying that your baby is a hindrance to your happiness. I'm not saying that because I also agree that you can live actually until your old age with your daughter. Okay? Again, maraming salamat for sharing our story at sa mga kahugod na natin na sumubaybay. You're open, you're free to give your comments down below about the story of our kahugot na si Eliza. At sa ating mga shoutout, nanguna sa nakaraang kwento si Jem S, ganun din si Erlinda Clemente, at eto pa, Kablaawan Manmet, Ti Pamilyak, Jai Sanchez Mira, Cagayan, Kuya Bono, coming from John Paul Alegre of Tainan, Taiwan. At Liana May Monterial of Ilagan City, Isabela, shout out to you. Also to Joshua Valentin, Larry Waknang, Loida Sullivan. Pa-shout out ko yung sa anak ko magbe-birthday sa February 4, Margo Gia Obedoza Romero na nasa Maligaya, Malig, Isabela. Happy birthday anak, I love you, Mwab, from your daddy na mula dito sa Tabuk, Kingdom of Saudi Arabia. Shout out to Loveline Gutierrez, Valerie Gasmin, Totoy of Bicol, Michelle of Mandaluyong, Riza Pampanga from Terry Sabado. Shout out also to Amiyak Bakiran, Carlos family of Santa Marcela Apaya from Edison Carlos. At shout out to my family in Caloocan City, si Ruth na asawa ko at kay Glenn na anak namin from Meg Glens. Kay Ami of Singapore, Rufa of Singapore, kay Anika Santa Maria, Baliwag, Bulacan, shout out to Lorenzo Bagay, Ria Eugenio, Edredin Canibos of Ilagan City, the Kivag family of Gonzaga Kayan from Des of Hong Kong, at family Ruiz and Yarcia from Jaime Ruiz of Solano, Nueva Vizcaya, Oliver Montemayor of Nagilian, Isabela. Pa-shoutout po, Papa Bono, pati rin ang aking mga friends na tagapakinig mo din na sina Chantal Valdez, Patricia Del Rosario, Jenny Membrado, at ang nanay ko na si Rubilin Membrado. Salamat po from Lanting Ross, Isabela, si Dena Membrado. Danjoy TV, shoutout to you. Hanggang sa muli mga kahugot, muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all. Subscribe.